Okay, another video mula kay SIA o sa iyong araw, aircraft carrier ng China nasa Taiwan daw, no? At Pilipinas, naharas na naman. USA versus China, bakbaka na mga tol. Yan ang title. Binasa ko lamang mga tol. Yan, napakita ko sa inyo. Ayan ah. Yan ang title mga kapatid. At papanoorin natin. Hindi ko pa alam kung ano laman nitong video to, no? So bibigyan natin siya ng reaction video, commentary. Samahan lang ninyo ako mga tol, pero bago yan, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan. Mag-subscribe kayo sa iyong araw mga tol, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, at kung ano-ano pa mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Maraming salamat sa lahat ng mga kasama natin mula day 1, sa mga kasama natin araw-araw nanonood ng reaction video natin, mga nagko-comment, mga tol, salamat sa inyo. Kahit dun sa mga haters, salamat pa rin sa inyo sa mga comment ninyo. Yan. So, hindi nyo ata trip yung ating reaction video, pero nandirito pa rin kayo at nanonood. Maraming salamat sa inyo. So, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Sa pagkakataong ito, ating pag-usapan ang patungkol sa tumitindi na alitan sa South China Sea na kinabibilangan ng China, Taiwan, Pilipinas at United States of America, at isang iba dito ang Japan. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nito lamang, ang Chinese aircraft carrier Shandong ay nagtagal sa Taiwan Strait at headline pa na ang misyon ng pagrereserba ng Pilipinas ay nisturbo ng mga inchik, at dahil dito tumitindi ang tensyon sa South China Sea na pinangangambahan na magsisimula ang panibagong yugto ng isa sa mga pinakamalaki na digmaan sa kasaysayan. Ang aircraft carrier kasi ng People's Liberation Army Navy na CNS Shandong 17 ay nag-umpisa ng paglipat ng Taiwan Strait noong Miyerkules ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan. Samantalang nagkabanggaan muli ang Pilipinas at China sa Second Thomas Shoal noong Biyernes, kung saan ang isang barko ng Chinese Coast Guard ay gumamit ng water cannon laban sa isang barko na pang-supply ng Pilipinas. Ito parang lumang mga balita na to, no? Parang ano lang to, pagbabalik tanaw mga kapatid, no? Pero sa mga hindi nakakalam, ito yung mga kaganapan na naganap itong mga nakaraan, no? Alam nyo, marami nagsasabi na baka daw magsimula ang bakbakan ng China at saka Taiwan, mga tol. Pero alam nyo, ang Taiwan kasi ay itinuturing ng China bilang bahagi ng kanilang bansa. Kaya malabo din sigurong itong gamitan nila ng puwersa, kasi pinaniniwalaan nila na yung mga tao ng Taiwan is mga tao rin nila, mga kababayan nila, mga Chinese din, mga tol. So hindi nila gagamitan ng puwersa yan. Siguro sinisindak lang nila, ini-intimidate lang nila yung presidente. Kaya patuloy silang nagpapakita ng puwersa. Baka sakaling bumigay at sumuko sa kanila, mga tol. Ganun kasi yung ginagamit nilang paraan eh. Pero eto, bali-balita nga, di ba, na nangingialam daw ang China ngayon sa presidential election dito sa Taiwan. Kasi nga gusto nila ang manalo, ang maging presidente is yung kaya nilang kontrolin, mga tol. Para hindi na kailangan pang gumamit ng puwersa, no? Yung reunification nila o ma-reunite sila sa payapang pamamaraan, mga tol. Noong Huwebes, naglabas ng pahayag ang Ministry of National Defense ng Taiwan na nagsasabing ang Shandong Carrier Strike Group ay naglalayag mula sa timog patungo sa hilaga sa kanluran ng median line ng Taiwan Strait at patuloy na naglalakbay pa-north ng alas 8 ng umaga noong Huwebes. Hindi nagbigay ng detalye ang pahayag tungkol sa mga sasakyan na kasama ng Shandong sa paglipat, at hindi pa naglabas ng karagdagang pahayag ang ministry tungkol sa kilos ng carrier. Ang home port ng Shandong ay nasa Hainan Island na matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi ng Taiwan Strait. Ang carrier ay karaniwang dumadaan sa Taiwan Strait kapag papunta o pabalik mula sa maintenance sa shipyard sa Dalian na matatagpuan sa northeastern province ng Liaoning sa China. Bumalik ang Shandong sa South China Sea noong Lunes matapos ang 12-day deployment sa Western Pacific, kung saan ang mga J-15 fighters nito ay nagkakandak ng 420 sorties noong Biyernes. Ganyan ang ginagawa ng China eh, di ba? Papalibutan ka lang, magpaparade sila ng mga puwersa nila para maipakita sa iyo at sa lahat ng mga kakampi mo kung gaano sila kalakas, mga tol.
Pero hindi naman sila aatake, nangi-intimidate lang sila mga tol. At itong Taiwan, napakaliit na bansa lang yan mga tol, parang island nga lang yan, di ba? Mas malaki pa Luzon dyan eh. Pero malakas ang loob nila, unang-una kasi nakikita nila andyan dyan ang suporta ng US. Kaya in some point, tama din yung sinasabi ng iba eh, na pwedeng pagmulan ng gulo din talaga Amerika mga kapatid eh, no? Kasi sila talaga yung kinababadtripan ng China kasi silang dalawa yung naglalabanan sa power eh. 'Di ba? Ang Pilipinas at Taiwan wala, hindi at Pilipinas at China wala. Hindi yan kasi alam naman ng China sobrang hina ng Pilipinas, parang ano ba aanhin ba natin 'to? Guguluhin ba natin 'to, 'di ba? Kaya sila nabibwisit lalo kasi nga dahil nga andirito yung mga Amerikano mga tol. Ito yung katunggali talaga nila, ito yung rival nila, hindi naman tayo eh. 'Di ba? Pagdating sa puwersa, pagdating sa kapangyarihan, 'di ba? Yan yung talagang ano nila, rival nila. Kaya yun ang pwede pang pagmulan talaga ng kaguluhan eh. Pero syempre, maingat tong dalawang bansang to. Kasi ayaw nilang kondenahin sila ng international community kung sino yung mangunguna sa kanila, di ba? Kaya pareho silang nag-aanuhan lang, nagpaparinigan, ganyan-ganyan. Pero pag nagkaharap naman, shake hands pa rin. Naglabas ng pahayag ang Philippine National Security Council ng 7:30 ng umaga na nagsasabing inistorbo o binak at isinagawa ang mga peligrosong maniobra ng Chinese Coast Guard at China Maritime Militia sa layuning iligal na hadlangan o pigilan ang isang pangkaraniwang misyon ng resupply at rotation patungo sa LSTBRP Sierra Madre LS-57 na nakatikit sa Second Thomas Shoal na tinatawag na Ayungin Shoal ng Pilipinas. Halos sanay na nga tayong marinig yung ganyang balita eh mga tol eh. Kasi hindi rin naman natin makita ang ginagawa ng Pilipinas na na pagtugon kung paano natin na papalagan yan eh. Pero ang talagang naririnig lang natin, walang gagante, walang plano ang Pilipinas na gumante sa ginagawa ng China. No, hindi tayo mahuhulog sa trap nila. Kasi ang gusto ng China, ipoprovoke tayo na ipoprovoke para magsimula tayo. No, tayo yung unang bumakbak sa kanila. Pero hindi naman natin kasi sila kailangan tirahin din eh. Yung tipong makita lang natin mga Pilipino na ang ginagawa ng gobyerno natin ay katulad ng ginagawa ng ibang mga bansa. 'Di ba? Halimbawa, habulin nila yung ibang mga bansang pumapasok sa kanila. Sila yung magbobomba ng water cannon pero hindi natin ginagawa eh, 'di ba? At Trinay Reef ng China. Iniulat ng pahayag na ang CCG vessel 5203 ay gumamit ng water cannon laban sa Philippine Supply Vessel ML Kalayaan sa hindi nagtagumpay na pagsusubok na pilitin ang Philippine ship na magbago ng direksyon. Oo mga kaibigan, hindi natinag ang Pilipinas habang inaatake ng water cannon ng China nito. Parang hindi natinag ang Pilipinas. Ito lamang, idinagdag nito na ang mga supply boat na unay sa May 1 at Kalayaan ay naiharap din sa pag-atake ng mga CCG rigid hulled inflatable boats nang malapit sa lagoon ng Second Thomas Shoal habang papalapit sa Sierra Madre. Bagaman parehong supply boats ang matagumpay na nakarating sa LS-57. Ang Philippine Embassy sa Beijing ay nagsumite ng opisyal na protesta sa Chinese Foreign Ministry at ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ay nakipag-ugnayan din sa China na ipinabot ang protesta ng Pilipinas sa pagitan ng Maritime Communications Mechanism. Ayon sa pahayag, inanunsyo rin ng pahayag na hinihingi ng Pilipinas ang agarang pag-alis ng mga barkong Chinese sa mga pananagutan sa mga aksyon na ito mula sa kalapit bayan ng Second Thomas Shoal. Ibinabala na namin isang beses pa ang pinakabagong diprovokadong aksyon ng China at mga panganib na maniobra laban sa lehitimo at pangkaraniwang misyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na naglalagay sa buhay ng aming mga kababayan sa panganib. Ang sistema at konsistenteng paraan kung paano ipapatupad ng People's Republic of China ang mga illegal at hindi responsable na aksyon na ito ay nagdudulot ng panghihinala at malaking pag-aalilangan sa kanyang sinasabing tawag para sa mapayapang pagkikipag-usap, sabi ng pahayag. Napakalalim ng mga Tagalog dito ni sa iyong araw eh. Well anyway mga kapatid, eto mga binabanggit naman dito ay mga late na balita na no, mga naganap na yan, mga lumang balita na siya. So, ito yung mga kaganapan no nitong 2023. Pero ngayon 2024, sabing gano'n ng AFP natin, mas paiigtingin pa natin yung mga joint patrol. So marami pang mga bansa ang pupunta rito. So asahan na natin mga tol na ngayon 2024 ay hindi huhupa.
no, ang tension diyan baka mas lalo pang lumala mga tol. At wag naman sana no na ito'y umabot na sa hindi natin gustong mangyari, which is yung magkagulo na nga talaga mga kapatid no. Na sana ay hindi pahintulot no kung hindi man tayo nakakalabag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ang dalangin natin ay hindi mangyari itong mga kaganapan na to no, at sana ay manaig pa rin ang kapayapaan sa puso ng bawat isa mga tol. Bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga kaganapan dito sa West Philippine Sea? Ano ang masasabi mo sa nagiging tugon ng ating gobyerno sa mga problema o sa mga sigalot na nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China? Alright? So, comment ka na lang sa baba mga tol. Maraming salamat sa iyong panonood. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.